Magandang hapon sa aming mga tagapakinig. Ngayon ay mapapakinggan nyo ang isa sa mga pinakakilala at tanyag na trahedyang tula na isinulat ni William Shakespeare. Aming inihahandog sa inyo ang sintahang Romeo at Juliet halaw sa saling Pilipino ni Gregorio C. Borlaza. Sa kaharian ng Verona na pinamumunuan ni Prinsipe Escalus, mayroong dalawang makapangyarihang angkan, ang angkan ng mga Montague at angkan ng mga Capulet. Ang dalawang maharlikang mga angkan ay nagkaroon ng alitan kung kaya't naging magkaaway. Ipinagbigay alam ni Prinsipe Escalus sa dalawang pamilya na kung hindi sila titigil sa paglalaban-laban ay magbabayad sila at hahantong sa kaparusahan. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Ano ba itong lungkot na aking nadarama? Bakit ganito? Sana dumating na yung araw na makikita ko na ang aking minamahal at makakasama ko na siya habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kanyang sarili. Ano ba ito? Ako'y ikakasal, ngunit hindi ko ito pinapangarap. Sino si Paris? Naiipit ko kaya ang Ginoo? Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwakan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Darating si Romeo at makikita niya si Juliet. Abay ganda ng binibini at ako'y nabighani. Ako ay may nararamdaman ngunit hindi maipaliwanag. Puso ko na ba'y mayroon ng minamahal? Makikita ni Tybalt si Romeo at sisitahin niya ito. Abat, bakit ka na pa rito? Ikaw na isang muntagi. Alipin ang aking angkan. Ika'y aking papatayin. Bakit aking pamangkin? Anong nangyari dito? Tiyo, siya ay isang muntagi. Ang lahing dapat lamang mamatay. Siya ba ang batang nagangalang Romeo? Siya nga, ang buong si Romeo. Siya ay isang matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya. Ano? Ngunit, dapat lang siyang mamatay. Siya ang iyong pabayaan. Sino ba ang Panginoon dito? Lalabas si Tybalt at magtatampo ang paningin ni na Romeo at Juliet. Bakit mo ako tinititigan? May dumi ba ang aking muka? Ikaw ay nararapat lamang titigan dahil ang aking puso'y puno ng kasiyahan. Ha? Maaari ko bang halikan ang iyong kamay binibini? Kung gayon ay nasa aking kamay ang salang sa iyo ay nakuha. O salang malambing ng iyong binanggit, ang sala ko'y muling ibalik. Hahalikan ulit ni Romeo si Juliet sa kanyang noo. Parang pinag-aralan mo ang paghalik. Senyorita, kayo po ay tinatawag na ng iyong magulang. Romeo, huwag mong isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung kayo'y simula ngayon, hindi na ako ang Romeo ng mga Montague, sapagkat ang pangalan ko na ay Santang Mahal. Nga pala, paano ka na pa rito? At saan ka ba dumaan? Sapagkat mahaba ang mga pader dito. Nilundag ko ang pader, sapagkat ako ay nagkaroon ng pakpak ng pagmamahal. Kapag nalaman nila na nandito ka, ikay papatayin nila. Tamisan mo lang ang titig, ay ligtas na ako sa galit. Paalam na aking mahal. Pagpalain ng langit itong banal na gawain upang pagkatapos ang pagsisisi huwag nating kamtin. Amen. Ngunit Padre, anumang lungkot ang darating, hindi pa din ito matataig sa kagalakan na aking matatamo nang siya'y aking masilayan at balang araw na magiging akin. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi ka dapat magpadalos-dalos at mahirap ito intindihin sapagkat hindi mo pa ito naranasan. Ang maras na ligaya ay may maras din na hangganan. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo si Mercutio at Benvolio, dumaan si Tybalt at nakita si Romeo kaya siya ay bumalik. Ikaw na naman, buong Romeo. Ngayon nagkita tayong muli, ay papatayin na kita. Kahit kailan ay hindi tayo magkakaunawaan. Lumaban ka! Aba, kung ayaw lumaban sa iyo ni Romeo, ako ang lalaban sa iyo.
mga Capulet, ang mga Montague at prinsipe. Isang mamamatay tao ang iyong angkan. Hindi mamamatay ang aming anak at kung nagawa mo niya ito, hindi niya ito sinasadya. Tama na, ano bang punot dulo kung bakit si Tybalt ay namatay? Mahal kong prinsipe, hayaan niyo po ako'y magpaliwanag. Kami ni Romeo at Mercutio ang magkakasama. Naghamon ng away si Tybalt, ngunit ayaw ni Romeo, kaya si Mercutio ang lumaban at napaslang ito ni Tybalt. Dahil sa galit ni Romeo, kinuha niya ang espada at napaslang niya si Tybalt. At saka tumakbo si Romeo, yun ang tunay na nangyari. Dahil sa kasalanang iyan, si Romeo ay aking ipapatapon ng biglaan. Pag siya'y bumalik at makita, siya'y papaslangin. Pumunta si Juliet sa simbahan para may kumpisal niya ang mga pangyayari. Yung paghihinagpis, sapagkat kailan ko itong gawin na ipakasal ka kay Paris para sa darating na Huwebes. Padre, gusto ko pong malaman kung dapat po ba niyo akong tulungan na itigil ang kasalang ito. Pumayag ka sa gusto nila, ngunit bukas ng gabi ay mahiga ka at inumin mo itong garapang ito. Ikaw ay aantukin at makakatulog na walang tibok ng pulso. Mamamlagi kang ganyan sa loob ng 42 oras. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat. Pumasok ang nurse sa loob ng silid ni Juliet. Nako, Binibini, ikay nakabihis na ng magarang ngunit nakahiga ka pa rin. Binibini? Binibini! Tulong! Tulong! Juliet, ang anak ko. Juliet. Dumating si Baltasar mula sa Verona dala ang masamang balita. Sulat ito galing sa Verona. Wala ka bang dalang sulat buhat sa padre? Kamusta ang aking ina't ama? At kamusta naman ang aking minamahal? Buti naman ang iyong mga magulang, ngunit patay na si Juliet. Nakita ko siyang inililibing sa tumba ni Capel. Ano? Teka, ako'y aalis ngayon din. Wala bang sulat na pinapadala ang padre? Wala pong mabuting Panginoon. Ano ang dapat kong gawin? Teka, pupunta muna ako ng botikaryo. Sa may botikaryo, Tao po! Sino ba yung tumatawag ng kay lakas? Bigyan mo ako ng lakas na agad nakakamatay. Ito ang 40 dukado. Mayroon akong lason, ngunit parusa ng batas, samanto'y kamatayan sa magbili na pangahas. Ang mundo at batas ay hindi mo kaibigan. Tanggapin mo iyan at huwag mamalaki sa hirap. Tuhok mo ito sa kahit anong tunaw at inumin. Pagkatapos, ibigla kang mamamatay. Aalis na po ako. Maraming salamat. nakarating na si Romeo sa libingan ni Juliet. Ako ko! Bakit sa iyo mangyayari ang masamang kapalaran ito? Kung gayon ako ay pupunta sa iyong piling at tayo ay magsasama habang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Juliet at sa kanyang harapan nakita niya ang bangkay ni Romeo. Ito, lason. Mahal ko. Ako ay iyong patawarin sapagkat hindi ako patay. Ngunit ako ay handang mamatay para sa iyo. Sa pagbisitang lahat sa libingan ni Juliet ay nakita nila na hindi na ito nag-iisa, magkayakap kahit sila ay patay na. Ano naman ang mga pangyayaring ito? Alam mo ba ito, Padre? Sa katunayan, alam ko ang lahat. Sila'y nag-iibigan at nagpakasal ng palihim sa akin. Ako ang nagbigay ng lason ng pampatulog kay Juliet, nang sa ganun ay makuha siya ni Romeo at sila'y na magkasama. Ngunit hindi ko inaasahan na hantong sa ganito ang mga pangyayari. Sa ngayon, wala na tayong magagawa. Sila na ay nananahimik. Magpapatayo tayo ng estatwa bilang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Nang sa ganoon ay maalala natin sila. Ito ang naging epekto ng inyong pag-aaway. Pero kung iintindihin ninyo ang buong pangyayari, ay kasing lalim pa ng karagatan ang kanilang pagmamahal. Mula noon, ang dalawang angkan ay nagkakamabutihan na, naging matiwasay ng kanilang buhay. Naitayo na rin ang estatwa ni Romeo at Juliet sa Verona kung saan nagsisimbolo ito ng tunay na pagmamahalan.